Maraming viewers ang naiinis sa character mong si Beth. Pero nitong mga nakaraang episodes, may character development si Beth. Ano ang message mo sa mga fans na nagagalit sa character mo? Thank you. Oo, thank you pa rin na kumapit sila hanggang dulo. At least, diba, hindi nila sinukuan si Beth. Tapos nakita nila kung bakit ba nagkaganon nga si Beth. Kasi sa dulo lang na-reveal. So, ayun, sa mga nakanood, now you know. De joke. Ngayon alam niyo na kung bakit siya gano'n. Lagi siyang galit, lagi siyang defensive. Now you know. Kasi nga insecure siya. O, ingit na ingit nga kasi siya sa mga friends niya. Pero ayun, maraming salamat po sa lahat talaga ng tumutok, sa lahat ng nambash, sa lahat ng nagalit talaga at napikon, yung laging nagsasabi na ba't ba lagi na lang galit si Beth, ganyan. Ang dami nagme-message sa akin honestly na bakit ka ba laging galit? Bakit ka ba laging sigaw ng sigaw? Oh, hindi lang naman ako yung nag-decide nun. Oh, team effort to. May writers tayo, may directors tayo. Pinipilit mo sa eksena. Etong, it's my turn. I will not be silenced. Sorry. I cannot be silenced. Pero yun, maraming salamat po talaga sa lahat ng tumutok. And syempre, nakikita ko rin yung comments nung nakita na nilang na nagbago na si Beth. Oh, so thank you din. Thank you sa mga nag-change of heart din kay Beth. Thank you, Charlie. For Jameson Blake, kung makakausap mo si Anton bilang Jameson, ano ang payo na ibibigay mo sa kanya? Ano ang mga natutunan mo sa character mo na si Anton na madadala mo sa next roles mo? Well, first of all, hindi ko alam kung makakapagbigay ka ng advice sa isang demonyo. Diba? I'm not sure kung matatanggap niya yun, pero siguro if I would give an advice, I would say na don't take people for granted and don't take everything too serious, I would say. And yung mga natutunan ko bilang Anton, I would say yung range of intensity when it comes to yung anger and different emotions. Thank you kay Direct for Indirectado for helping me with that. Kasi I had some scenes where I'm not only playing one emotion, minsan gusto nila mas klaro na I'm sweet sa una, tapos bigla magagalit the next second. So that helped me play with that, to know that challenge. And even though playing Anton was, he's not a nice guy, obviously. Pero I had to enjoy I had to enjoy playing Anton so I could play it effectively. So overall, it was a good experience. Thank you, RCB. Thank you, Ms. Rado. Yes, thank you, Jameson. For Janela Salvador, given na si Alice ay may mabigat na dinadalang trauma and playing her role must not be easy. May eksena ba ng Alice na talagang tumatak sa'yo o nagpaiyak sa'yo habang ginagawa ninyo ang serye? Actually, halos yung buong run ni Alice, the whole show, medyo mabigat talaga yung dinadala niya. Pero I would say siguro yung pinaka-tumatak sa akin and medyo nahirapan ako bumitaw is yung finale. Ito, yung shoot namin yung finale nung nalaman, may mga nalaman si Alice. Ang bigat talaga nun. And it's not an easy thing. Like, I really had to dive deep into, because it's something I've never experienced before. Like, kung ano man yung pinagdadaanan ni Alice, kung ano man yung trauma niya. So I really had to put myself in that situation na kung ako yun, ano kaya mararamdaman ko pag nalaman ko yun. So yeah, medyo nahirapan ako bumitaw after nung scene na yun. Hindi ko alam kung ano nang mahirap magsalita pero ayun, yun yung scene. Yeah, wala pa. Pero, ayun, wala pa tayo. Yun lang masasabi ko for now. Alright, thank you. Yun lang. For Reyes Matias, paano mo ilalarawan ang dynamics ni Marco sa ibang characters, lalo na kay Erica? And do you personally ship Marco and Erica? To be blunt, I don't think Marco really cares about the other characters. It's really just Erica talaga. Like, siya lang talaga yung focus niya. Yung buong mundo niya revolves around this girl. He only cares about them, like, for the girls, for example, to the extent na kaibigan siya ni Erica. Alam mo yun?
And other than them, siguro si Edong na because si Edong na siguro is the next one kasi, you know, he's trying to kill her. And, you know, he can't let that happen. But, you know, yeah. Hindi, wala rin eh. Like, you know, si Mark, he wants something bad to happen to Lucas if anything. Parang wala na siya sa picture. Diba? But yeah, for the most part, it's really Erica talaga. Everything he does is for her. So, yeah. Alright, thank you so much. For Jay and De Guzman, ano ang thoughts mo na sa naging relasyon ni Lucas at Mel? Do you personally agree with it or not? Saan ka hindi sang-ayon sa character mo na si Lucas? Sang-ayon ba ako sa Lucas-Mel relationship? Oo naman. Kaso, syempre, alam ko magiging hadlang yun dun sa pagkakapatid namin ni Edong, ni Jake. And magiging mahirap yun. And yung character kasi ni Lucas, inuuna niya yung family niya, inuuna niya yung kapatid niya, inuuna niya yung redemption. Yun yung priority niya in life. And yun naman din yung gustong i-instill ng mga directors sa akin and mga writers. And ano po yung next question? Saan ka hindi sang-ayon sa character mo na si Lucas? Lagi siyang galit. Pero passionate lang siya. Yun lang. Thank you. Thank you, JM. For Sue, ano ang mensahe mo sa mga manonood na maaaring nakaranas o nakaranas ng trauma na katulad ng pinagdaanan ni Mel? At paano sa tingin mo makakatulong ang kwento niya para magbigay ng lakas o pag-asa sa kanila? Yun nga, nasabi din namin ito ng mga huling interviews namin na parang, I know it's so hard to take in at saka ang hirap gawin kahit sabihin pa ng buong mundo sa'yo na speak up. Sabihin mo, magsalita ka para sa sarili mo. Tapusin mo yung paghihirap kasi at the end of the day, ikaw at ikaw lang talaga yung makakapagtapos nun. Ikaw at ikaw lang talaga yung makakapag-desisyon na tatalikuran ko na to because I know for a fact, I do not deserve this. And that nobody in this world, no woman in this world deserves what she was going through. So, if anyone is watching and they're going through the same things that Mel has been going through in her marriage, having also, all eyes on her and they have to fake it every day para lang ipakita na okay lang ako. You're not alone. Marami sa atin, maraming babae na nakakasalubong natin, mga taong hindi natin kilala, ang pinagdadaanan o nararamdaman din kung ano yung nararamdaman mo. And mas malakas tayo pag sama-sama tayo. Also, yun nga, kung may kilala kayo na babae na pinagdadaanan kung ano man yung kamalasan na pinagdadaanan ni Mel sa buhay niya, be their support until they're ready to speak out. Kung hindi, sana lagi lang kayo nandyan para sa kanila and eventually be their voice. Kung hindi nila kayang ipaglaban yung sarili nila, hindi lahat ng babae kayang ipaglaban yung sarili nila. Madaming takot, pero yun nga, kung may nakita tayo na may taong nandyan para sa atin, mas nabibigyan tayo ng strength, mas nabibigyan tayo, nauudyok tayo na magsalita. Kasi once na magsalita tayo, may ibang tao na mai-inspire talaga na magsalita na, oo nga, hindi rin dapat to nangyayari sa akin. So, if you can't speak for yourself, maghanap ka ng tao na makakapitan mo talaga. Someone that you really, really trust with your life, a sister, a friend. Katulad sa show na to, yun nga, si Luisa, hindi niya na malalampasan lahat ng nalampasan niya in the past kung hindi dahil sa mga kaibigan niya. And yun yung payo niya kay Mel. Magsalita ka na kasi yung pinagdaanan ko yan, andyan kayo para sa akin. And I'm sure na nandyan din sila para sa'yo kapag pinagdaanan mo yun ulit. And kung hihinga ka pa, pwede ka pang magsimula ulit. And kahit ilang beses tayo madapa, pwede tayo magsimula at magsimula at magsimula ulit. Thank you, Sue. And of course, for our writers,